So welcome guys sa ating educational webinar. So market update tayo sa gold. So tingnan natin nangyari sa gold previous week, no? So nakita natin dito sa recently, no, nagkaroon ng profit taking nung Monday. So nakita natin nag-bullish move siya nung Friday, no? Then may sell signal and nagkaroon ng profit taking nung Monday. And nakita naman natin na naka-recover naman yung gold, no? So malakas pa rin yung sentiment or yung fundamental bias natin na pataas dahil sa conflict sa Middle East, sa NFP report nung Friday, no? Kaya nakita natin na strong pa rin yung bullish bias sentiment natin. So sa ETS may buy signal tayo dito, no? So maganda mag-enter ng buy position dito, pwede ka mag-hold ng position, day trade, swing trade gamit yung mga ATS signals natin. So price below key level, makita natin yung key level natin yung previous day is nandito, no? So bullish bias, price below key level, pwede natin gamitin as confirmation, no? So then kahapon nag-hold above sa key level, no? So makita natin yung gold nag-range lang siya dito sa key level natin. Pero yung price is nag-hold above sa key level, no? So hold above key level, another bullish bias, no? Kaya bullish bias tayo sa gold niyan. So yung confirmation gamit yung key level natin. Super effective kapag ginagamit natin yung mga key level as a bias, no? Then combine natin sa price action and fundamentals, market sentiment. So makikita natin yung mga trade idea natin na possible mangyari, no? So sa gold na yun, nakita natin is nag-hold above sa key level right now, no? Makita natin dito. So may sell signal recently, hold above dito sa key level. So yung key level natin is 1 PM na siya dahil siya sa daylight saving time, DST, no? Advance tayo ng 1 hour, no? Kaya lahat ng market open, yung market session open, no? And opening ng 4 hour time frame is advance ng 1 hour. So titingnan natin dito sa recent price action. So nag-pull back lower, no? So if bullish bias tayo, maganda maghanap ng entry na buy position after mag-pull back, no? Example dito sa gold, no? Nasa bullish market structure tayo na pataas yung trend or structure ng market. So ipaghanap tayo ng buy position, no? For a better entry ng buy, dito tayo maghanap ng entry after mag-pull back, no? So dito or dito recently. So ayun yung example, no? Kung paano maghanap ng mga trade position, no? Titingnan natin yung market structure, no? Kung nag-form na ba ng higher high, nagpo-form na ba ng higher low yung gold. So ayun yung titingnan natin, then combine natin sa key levels sa price action. So as of now, possible mag-pull back lower pa sa key level natin na yun, no? So possible tumaas pa yan, then pull back lower mamayang New York session, possible yan pull back lower. So yung ideal na scenario na gusto natin mangyari is price below key level. Na if mag-pull back lower, ideal scenario is dito tayo maghanap ng buy position during na after siya mag-pull back lower, no? During New York session time. So dito at least i-retest yung key level sa baba, yung previous low, no? Then if yung price is below key level, so dito tayo maging bullish bias. So ayan. So ayun yung first scenario na possible mangyari, yung ideal scenario. So possible rin mag-hold above sa key level, no? If malakas talaga yung bullish momentum ng gold, so possible dito or dito.
possible i-retest yan. Pwede mag-hold above sa key level, then continue bullish bias. Pwede rin naman mag-pullback lower pa, slightly lower, price below key level, and doon mag-continue bullish bias. So, ayan. Ititignan natin yung higher time frame ng gold, no? So, yung 4-hour time frame, so direction, no? Gamit natin yung higher time frame para makita yung direction, yung overall structure ng gold. So, makita natin sa 4-hour, so recently may buy signal dito, then may sell signal sa taas. So, alam naman natin, nagkaroon ng massive profit taking nung January, no? So, pero nasa bullish structure pa rin tayo, no? And recently, nagkaroon ng higher time frame pullback, no? And makita natin, nag-hold yung price sa key level na to and continue yung bullish bias. So, yung overall bias natin is bullish bias pa rin tayo, no? Continue yung fundamentals natin, lalo na if mag-continue pa rin yung conflict sa Middle East, no? Na possible mag-continue yung libat ng gold. Sa weekly, tingnan natin. Sa monthly time frame. So, ito sa monthly time frame, yung March monthly time frame, makita natin, nagpo-form siya ng lower wick, no? Possible kasi yan mag-create ng bullish body, no? Mag-continue yung bullish move, i-retest yung previous all-time high dito. So, right now, ito yung structure ng monthly time frame, no? So, kaya madaming potential yung bullish bias natin dahil yung monthly time frame, possible yan umangat pa na nag-open lower and create ng lower wick, no? Possible tumaas yan this week, next week, or so end of month, no? Depende yan sa fundamentals, no? For the ongoing weeks, no? So, ayun yung overall bias natin sa gold, no? So, always adapt na lang sa fundamentals and market sentiment. Tingnan natin yung economic data report for this week. So, Tuesday, wala masyadong fundamental driver. So, expect lower volatility. Bukas naman, meron tayong key data. Ito yun naman yung inflation data or CPI data sa US. So, ito yung data na titingnan natin, no? Then, meron naman tayo jobless claims sa Thursday. Then, sa Friday naman, GDP report sa UK and sa US. Then, PCA data, jobs opening sa Friday. So, yun yung mga main key data natin na kailangan natin bantayan, no? So, ayun yung market update natin for this week.